Ka-Express, hindi talaga nawawala sa basketball circle ang pangalan ni Kai Sotto kapag pinag-uusapan ang mga modernong higante na kayang mag-dribble, tumira ng tres at mag-block sa depensa. At sa totoo lang, kahit sobrang layo na ng narating ni Victor Wembanyama sa NBA, marami pa ring mga fans at analyst ang bumabalik sa isang tanong, may pagkakahawig ba talaga sila ni Kai Sotto? At dito pumapasok ang mas interesting na usapan dahil kahit hindi man sila magkapareho ng level ngayon, may punto kung bakit madalas silang maikumpara noon. Pareho silang dalawa na sobrang tangkad, parehong may perimeter skills at parehong naging viral bilang future unicorn type big man sa international basketball scene. Pero habang si Wemby ay naging generational superstar at eventual NBA Defensive Player of the Year, si Kai naman ay naging simbolo ng what if para sa Philippine basketball fans. Hindi ibig sabihin ito na pareho sila ng silik, pero malinaw na may dahilan kung bakit naging bahagi si Kai ng global conversation noon. Ang laki, shooting touch, timing sa blocks at mobility niya bilang Asian big man ay bihira talaga makita. At hanggang ngayon, kahit nasa ibang direction na ang career path nila, buhay pa rin ang debate dahil para sa maraming Pinoy basketball fans, si Kai pa rin ang pinakamalapit na naging Wemby prototype na galing sa Pilipinas. Kaya kahit anong mangyari, hindi talaga mawawala ang Kai versus Wemby comparison sa usapan ng basketball world. Nung unang lumabas sa International Basketball Radar, sina Kai Sotto at Victor Wembanyama, maraming scouts, vloggers at basketball fans ang napahinto talaga. At bakit? Dahil bihira kang makakakita ng mga 7-footer na hindi lang pang-ilalim. Pareho silang may guard-like flashes, parehong kayang magdala ng bola, parehong may shooting touch, at parehong may natural shot blocking instincts. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit naging viral agad ang comparisons nila sa social media at basketball communities. Sa Pilipinas, naging phenomenon si Kai. Bawat laro niya noon may kasamang ginulat ang mundo headlines. Umabot na sa punto na mismong internet culture na ang gumawa ng sariling meme tungkol sa kanyang hype train. Pero sa likod ng memes at hype, may tunay na dahilan kung bakit mataas ang tingin noon kay Kai. Hindi biro para sa isang Asian prospect na magkaroon ng 7'3" size na may finesse game at perimeter touch. Sa mata ng maraming analyst, yun ang klase ng skill set na hinahanap ng modern basketball. Pero habang lumilipas ang panahon, doon nagsimulang lumaki ang agwat ni Kai at Wemby, habang si Wemby ay naging dominant force sa Europe and eventually number 1 pick sa NBA draft. Si Kai naman ay nagkaroon ng mas komplikadong development path mula G-League Ignite exit, NBL Australia's team, hanggang Japan D-League at international duties. Dito nagsimulang lumabas ang tunay na difference ng dalawa. Ayon sa maraming basketball discussions at fan analysis online, ang pinakamalaking lamang ni Wemby ay hindi lang skill, kundi mobility, explosiveness at intensity level. Habang si Kai ay mas finesse-oriented at minsan ay mabagal ang lateral movement, si Wemby naman ay parang wing player gumalaw kahit sobrang tangkad. At yun ang dahilan kung bakit naging generational talent ang tingin sa kanya ng NBA world. Pero kahit ganoon, may punto pa rin ang mga nagsasabing hindi dapat maliitin si Kai sa comparison na ito dahil tandaan natin, hindi lahat ng 7-footer na may ganitong klase ng offensive instincts na nagmumula sa Asia. At sa isang panahon, totoong kasama si Kai sa wave ng bagong prototype big man na nagpabago sa pananaw ng basketball world tungkol sa laki at skill combination. Kaya kapag pinag-uusapan sa basketball circles, ang what could have been o Asian unicorns, automatic talagang bumabalik ang pangalan ni Kai Sotto kasabay ni Wembanyama. Hindi dahil pareho sila ng level ngayon, kundi dahil minsang naniwala ang basketball world na may chance si Kai na sumabay sa bagong era ng positionless giants. At dito mas lalong uminit ang usapan sa basketball community dahil habang si Wemby ay naging mukha ng bagong NBA generation, marami pa rin naniniwala na hindi pa totally tapos ang story ni Kai. Sa katunayan, kahit wala siya sa NBA ngayon, bawat galaw niya sa Japan, Gilas at international tournaments ay sinusubaybayan pa rin ng mga fans at scouts. So ibig sabihin, buhay pa rin ang interest sa kanya bilang unique basketball prospect. At isa sa dahilan kung bakit hindi mawala-wala ang Kai versus Wemby conversation ay dahil sa timing ng paglabas nila sa basketball scene.
Pareho silang sumikat ng panahon na nag-iiba na ang definition ng big man. Hindi na sapat ang traditional center na puro poste lang. Ang hinahanap na ngayon ay kayang mag-switch sa depensa, kayang tumira sa labas, at kayang mag-create ng sariling offense. At dito unang nakita ng fans ang potential ni Kai bilang modern big. At sa totoo lang, nung mga early scouting clips ni Kai, marami talagang napag-grabe sa skill set niya. Isang 7'3" na kayang mag-spin move, may soft touch at marunong magbasa ng depensa. Para sa Asian basketball standards, sobrang rare nun. Kaya kahit hindi siya naging NBA draft pick, hindi pa rin basta nawawala ang pangalan niya sa global basketball discussions. Pero habang tumatagal, naging mas malinaw rin ang reality check. Ang NBA kasi ay hindi lang tungkol sa taas at highlights. Ang pinakamahalaga ay elite speed, physicality, motor at consistency laban sa pinakamalalakas na atleta sa mundo. At dito nakita ng maraming observers kung bakit sobrang bilis umangat ni Wemby kumpara kay Kai. Si Wemby kasi ay hindi lang skilled, elite athlete din siya para sa kanyang size. Ang defensive recovery niya, coordination at movement speed ay hindi normal para sa isang 7'4". Gayunpaman, hindi ibig sabihin ito na failure agad si Kai. Sa katunayan, para sa Philippine basketball history, historic pa rin ang naging epekto niya. Siya ang isa sa mga unang Pinoy big men na tunay na nagdala ng modern unicorn conversation sa international stage. Dahil bago dumating si Kai, bihira mong marinig na may Asian 7-footer na kino-compare sa future NBA superstars. At malaking bagay yun para sa perception ng Philippine basketball. Dahil kahit hindi man niya naabot ang parang trajectory ni Wemby, nabuksan niya ang isip ng maraming tao na posible palang magkaroon ng world-level skill big man ang Pilipinas. Hindi na imposible ang dating pangarap na magkaroon ng globally relevant Pinoy Center. Kaya may punto talaga kung bakit hindi nawawala ang Kai versus Wemby debate. Hindi ito simpleng sino ang mas magaling na usapan. Mas malalim pa roon. Simbolo ito ng dalawang magkaibang basketball journeys, isang generational superstar na agad sumabog sa NBA at isang Pinoy giant na naging inspirasyon ng buong bansa kahit hindi perpekto ang naging landas. At para sa maraming fans, sapat na yon para manatiling buhay ang pangalan ni Kai Sotto sa basketball circle sa buong mundo. Pero sa huli, malinaw na magkaiba na ang level ni Wemby at Kai pagdating sa accomplishments at career trajectory. Pero hindi nito binubura ang katotohanan. Minsan naging bahagi si Kai ng global unicorn big man conversation at para sa Philippine basketball, malaking achievement na yon. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.